Bakit nga ba pinili ng gobyerno na gawing mas mababa ang sahod sa mga probinsya? Ang sistemang ito ay nagsimula sa Republic Act No. 6727 o Wage Rationalization Act na ipinasa noong 1989 sa ilalim ng administrasyon ni President Corazon C. Aquino. Dito nagsimula ang konsepto ng regional wage system kung saan hindi iisa ang minimum wage sa buong Pilipinas, kundi nag-iiba base sa rehiyon. Mas kilala natin ito sa tawag na provincial rate. Noong late 80s at 90s, malaki talaga ang agwat ng cost of living sa pagitan ng Maynila at probinsya. Sa Maynila, mataas ang renta, mas mahal ang pagkain, magastos ang transportasyon, at mas mabilis tumaas ang presyo ng pang-araw-araw na bilihin. Sa probinsya, maraming pamilya ang may sariling lupa o bahay, mas mura ang pagkain dahil malapit sa source, at mas simple ang lifestyle, kaya mas mababa ang gastusin. Ibig sabihin, kahit mas mababa ang sahod sa probinsya noon, sumasabay pa rin ito sa mas mababang cost of living. Pero hindi lang cost of living ang dahilan kung bakit naipasa ang batas. Ilan sa mga layunin nito ay: una, para ikayatin ang negosyo na lumabas ng Metro Manila. Kung mas mababa ang labor cost sa probinsya, mas nagiging attractive ito para sa investors magtayo ng factories at operations doon. Ikalawa, para protektahan ang trabaho. Kung ipipilit ang mataas na sahod sa lugar na mahina pa ang ekonomiya, posibleng hindi kayanin ng maliliit na negosyo at magsara. Ikatlo, para i-decongest ang Maynila. Ang idea, dalhin ang trabaho sa iba't ibang rehiyon para hindi lahat pilit na lumuwas sa NCR. Kaya noong panahon na yon, may sense ang provincial rate. Magkaiba ang sahod dahil magkaiba ang ekonomiya at gastos. Pero ngayon, iba na ang realidad. Ang cost of living sa probinsya hindi na ganoon kalayo sa Maynila. Ang presyo ng bigas, gulay, karne at gasolina halos pareho na nationwide. Ang kuryente at internet, pare-pareho na rin ang bigat ng bayarin. Ang pamasahe, patuloy ang pagtaas kahit saang lugar. Pero ang sahod, nananatiling mas mababa sa maraming probinsya. Dito na lumilitaw ang mas malaking issue. Dahil ang sistemong nakabase sa dating kondisyon, patuloy pa ring umiiral ngayon. Ang resulta, mas mababang kita pero pareho lang ang gastos. Mas mahirap makaipon kahit full-time worker. Mas maraming napipilitang mangibang lugar o mangibang bansa. Mas lumalawak ang agwat ng oportunidad sa pagitan ng NCR at probinsya. Unti-unting nagiging ugat ng inequality. Hindi na ito simpleng usapin ng sahod. Usapin na ito ng fairness. Kung bakit sa parehong trabaho, parehong pagod at parehong oras, magkaiba pa rin ang halaga ng isang araw ng Pilipino depende sa lugar niya.